Yan, magandang araw po sa lahat. Good afternoon. Wow. Welcome po sa ating second service, right? 2 p.m. service sa lahat po, no? And again, Happy New Year. Tama po ba? 2025 pa rin? Kasi rito naniwala yung New Year requires a new you. Amen. Because sino rito naniwala may bagong pagpapala yung Diyos sa 2025. Amen. Sino tiniwala si Lord gumagawa sa atin higit pa doon sa inaasahan natin. Amen. Pero the new year, the new blessing requires a new you. Amen. Kaya po yung series of topics po natin, sinimulan pa po natin last year pa, is new season. Ano po? Because new season requires a new you. Sabi mo, it requires a new you. Sabi sa katabi mo, tapikin mo yung balikat ng katabi mo, sabi sa katabi mo, it requires a new you. Amen. No, at kung meron pong pagbabago, dun sa bago, merong pagbabago. Tama po ba? Or else, yung new year po will not be a happy. It's just a new year, but will not be a happy new year. Are you listening? But I believe sa lahat po ng mga taga-GUCCL, lahat po ng mga Galileans, it will be a happy new year. Amen. It's because of the grace of God, right? No, and we'll run this new topic po ngayon, no, our series pa rin, new season. No po, ano po 'yon? The trap of comfortable Christianity. The trap of comfortable Christianity. Okay. So, to start po, bago tayo magtuloy, no, meron po tayong declaration. So, declare po natin to. Ready? Okay. No, andyan po ba yung declaration natin? Because we will be engaging again with the Word of God. Tama po ba? So, sige po, buksan niyo yung Bible app niyo, buksan niyo yung hawakan niyo yung physical Bible niyo, kung meron po kayo. Samahan niyo po ko, let us declare this by faith bilang isang panalangin. Sige po, let's declare this. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3. Begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you again for this opportunity, Lord, for us to engage in your Word. And we know, God, yung Word niyo po, merong sapat na kapangyarihan to change our lives. And Lord, kung amin lang pagtitiwalaan nito, just like yung mga sinasabi niyo dun sa mga pinapagaling niyo, Panginoon, na mukhang wala namang sign na sila'y gagaling dahil bulag sila, lumpo sila, even yung patay, binubuhay niyo, Panginoon. But you always say and ask them, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? At after nila sumagot, Panginoon, without having that sign na gagaling, tinatanong sila, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Lord, right now, grant us that faith enough to change our lives. Enough faith so that your word na napangako niyo, Panginoon, sa inyong salita, in the Bible, Lord, magdala ng pagbabago sa aming buhay. And I pray right now, allow us, Lord, to have that faith enough for us to experience the supernatural in our lives. Father, thank you sa oras po nito. Gawin niyo po yung puso ng inyong mga anak, magmistula pong matabang lupa na pagtatamnan ng inyong salita. And Lord, as your word say, ano man yung tinanim nyo, minumultiply nyo. Depende kung anong klase ng puso. Merong 30, merong 60, merong 100-fold. And I pray, God, di kami dun sa mababa, kundi doon kami sa mataas. Because, Lord, tama yung puso namin. And I pray, ito po yung ibigay nyo po sa inyong mga anak. Holy Spirit, grant us knowledge, understanding, and lalo higit wisdom. Wisdom, applied knowledge. Ma-fulfill namin yung kalooban po ninyo, Panginoon. Let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami. Gamitin niyo lang po akong vessel to speak, God,
sa oras po na ito. Sa inyo po yung papuri, parangal, pasasalamat, inaki namin ang dalangin ito. Claiming the victory in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. No? So magandang araw po sa lahat again. No, at ating pong tinatalakay ngayon is new season. So we know that a new season requires a new us. At ngayon po, talakay natin yung trap of comfortable Christianity. Or should I say, maybe, yung title natin, kung lagyan pa natin ng title to, The Dangers of Lukewarm Christianity. Ano po yung panganib ng isang comfortable o lukewarm na pananampalataya? No, alam niyo po, I've talked to people, no, pag nagta-travel po kami, minsan, alam niyo yun, pag nagtatanong ka, nakakausap mo yung mga tao, kunyari, nakapila po kami sa airport, I always had an opportunity to speak, to talk to people, magkaroon ng conversation, even to strangers. At alam niyo po, minsan, pagka tinatanong kung ano po ako, kasi minsan, di ba, pagkausap ka, parang iba talaga pag andun ka sa Panginoon. Tama po ba? Iba yung dating, pag kinakausap ka, even po, pag nasa mall kami, tinatanong, ano po ba kayo? Yun po, no? And you know what? Bilang isang pastor, hindi po madali pag ikaw kinakausap at tinatanong sa'yo anong profession mo. Bakit? Merong mga extremes po. Anong extremes? Two kinds of extreme. Pag kinausap ka at tinanong anong profession mo at sinabi mong pastor ka, some naman, oh talaga, wow, praise the Lord, hallelujah. Biglang parang, woo, hallelujah, praise the Lord, pastor po pala kayo. Talaga po, kaya pala iba yung pakiramdam ko pag, yung parang kakaiba, no? Pero minsan naman, pag meron kang kausap na sinabi mong pastor ka, tinanong, anong profession mo, pastor? Ano sabi ba? Bigla na lang tatahimik. Bakit? Hindi nila tanggap yung faith na meron ako. Nangyari ba sa inyo yan? And yun, afterwards, no, mapagpe-pray ko. And minsan, may pagkakataon po, when I encounter people, tinatanong ko sila, kasi lalo pag nagpakilala pong Christian, tinatanong ko, talaga? No, kasi parang may purpose siya doon, trabaho, yung travel niya. Pero sabi ko, parang tinatanong ko, inaano ko, gaano katagal na siya sa church? How long have you been in the church? Saan church mo? Wow, tuwan-tuwa naman ako. No, pastor, dito po. How long ka na dyan sa church? Pastor, ganito na. Sabi ko, medyo matagal na. Parang decade na. Tanong ko siya, kamusta? Ngayon, ibig sabihin, kamusta? Kamusta relationship niyo ni pastor mo? Kamusta yung people na hinawakan mo? And minsan, parang nagbabago. Parang, alam niyo yun, yung kaninang ang saya-saya, praise the Lord. Hallelujah! Pastor po pala kayo, kaya pala parang ang gaang ng loob ko sa inyo, ganun pa yung dating eh. Pero mamaya, nang tinatanong ko na, kamusta? Kamusta na yung people? Kamusta na yung community sa church? Minsan parang nalungkot, tumahimik. And you know what? Merong isang pastor din gano'n, nakausap na yung isa, tapos parang kaiba yung yung dating. Na sabi niya, pastor, ako ay I believe in Jesus Christ. Christian po ako. Di ba? Tapos, sabi niya, kaya lang, tumutulong po ako sa mga tao. Tumutulong po ako, namimigay po ako, I help people. No, marami po ako mga binigay, sinacrifice para po sa mga tao rin. Pero, sabi niya nakakabigla, but I live with my girlfriend. Pero hindi po kami wala pong nangyayari sa amin. No, but I live with my girlfriend. Wala po nangyari sa amin. Pero tumutulong po ako and I really love yung, parang nag-share pa siya ng 43 kinds of religion na naniniwala siya doon. And sabi niya, are you a Christian? Tinanong uli nung pastor. Sabi niya, yeah, I believe in Jesus Christ. And I'm a bit, about that Christianish. Meron palang word na gano'n. Actually, umuuso na po yan ngayon. And it's sad, to be identified with Christ, but not walking and following Jesus Christ. Welcome po sa GUCCL.
Dito po, we will tell you ano yung dapat nating gawin. Wala po akong layuning mag-sugarcoat. Are you listening, mga kapatid? Okay. But, sabi sa atin mo, welcome. Kasi po totoo lang, I was raised up na marami po nagsasabi that they are Christians, pero makikita mo po yung buhay po nila, hindi po ganon. No? Pag sa mga bagay sa mundo, they can give everything, they can sacrifice a lot, pero pagdating sa Panginoon, mayroong limitation. Palaging itong bagay na to, hindi to para sa Lord. Itong bagay na to, hindi para malaman na nung pastor ko, or hindi na-involve yung pastor ko sa area na yan. And it's a bit Christianish. And let's define Christianish. No po, sabi, Christianish is having a half-hearted faith, wearing the label of Christianity without truly following Jesus. Right? Parang nilabel lang na Christian, pero hindi. If we're honest enough, we're honest enough, ito po yung superficial, ito yung parang, alam niyo po yung malabnaw. Ano na kayo ng malabnaw? Nakainom na ba kayo ng kaping malabnaw? Yung matabang. Tama po ba? Nakainom na ba kayo nun? O kaya yung juice na matabang. Yung sasabihin mo, imbis na juice, mapapa-juice ko po. Di ba? Kasi imbis na ma-enjoy mo, di ba? Tama po ba? No. Ay mga cell group nyo, dapat masarap yung juice. Wow, juice. Dapat, no? Talaga, no? But look at, let's go back. Sabi po, parang these are people who are, they're enough that Jesus ay tinatag nila. They say that they are Christians, and they feel better. Pero wala pong pagbabago. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Happy New Year again. Welcome po sa GUCCN. May mga first-timer po ba tayo rito? Okay, it's a great time to start na great message to start the year. Tama po ba? No, kaya tingnan niyo po, si Jesus po kasi, similarly, He has a message na sinabi niya po, on the last days, binanggit po sa Revelation. Revelation po ay pinapahayag yung mga mangyayari sa huling panahon. At nandito na po yung lahat ng signs sa atin ngayon. Mga bulkan na tahimik, ngayon pumuputok na. Mga lugar na sabihin natin, they are so, alam niyo yun, talagang grabe na yung technology po nila, na grabe na rin po yung mga safety features ng mga bagay-bagay sa kanila, pero kaya pong masunog in an instant. And there are some speculations that they mock God. Right? Kaya po nasunog yung lugar po nila. And that's, at hindi lang yan. Maraming mga lugar that mock God. Talagang totoong-totoo. They mock God. Binabaha sila. Ngayon po yung mga digmaan, kabi-kabila, kala natin tapos na. Pero ngayon tuloy-tuloy pa rin pala sa Israel. These are the sign of the times. At konting kalabit lang po, pwedeng magkaroon ng World War III. And it's all in the Bible, in Revelation. And tignan po natin, anong sabi ni Jesus Christ in Revelation chapter 3 about this. Sabi ng Panginoon, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. And verse 17, you say, I am rich and have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. If you're lukewarm, sabi po na scripture, isusuka daw po tayo ni Jesus. Kung titignan niyo po, ano po yung context nito? Yung Laodicea po is one of the richest, tuloy natin yung verse, sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they
with me. Kung titignan po natin, wow, ang Lord, at sino rito naniniwala si seryosohin ng Panginoon to, hindi siya nagbibiro dito, na yung lukewarm daw po, isusuka ng Panginoon. Neither hot nor cold. And let's see, ano yung context nito? Yung Laodicea po is one of the wealthiest cities in the Roman Empire. No po, kung makita niyo po yung picture niyan, 35 years earlier, ito po ay winasak ng isang matinding earthquake. At tingnan niyo po, tingnan niyo po, na without any outside help, na buo niya po yung seating to. Ganong katindi po, ganong kayaman yung lugar na to. But, alam niyo po, andyan po parang kung sa panahon natin yan yung old version ng Las Vegas o kaya ng Dubai. Ganon po kaganda yung Laodicea. At kung titignan niyo po, paano, yung in the context of Jesus Christ, nung sinabi niyang lukewarm, ano po yung analogy nito? Tignan niyo po bakit binanggit sa Laodicea? Kasi doon sinend yung letter na yon. No, kung titignan niyo po, it's very striking. Bakit? Kasi tignan niyo po, yung Laodicea, okay, one of the biggest problem ng Laodicea is they have inadequate na water supply. And they have to travel yung tubig from Hierapolis, the hot water, that brings healing, and from Colossae, going to Laodicea, the cold water, H and C, hot and cold. So meron silang pipeline going to Laodicea. But the problem is, bago dumating yung hot water sa Laodicea, yung hot, malamig na. At yung cold water naman, bago dumating ng Laodicea, ay room temperature na. That instead na maging gamit yung hot para magdala ng kagalingan, nagiging cause ng karamdaman. Dahil lukewarm na siya. Yung malamig naman na supposed to be magagamit para maglinis, ito po ay contaminated na at nagiging dahilan na nagkakaroon ng sakit. Kung titignan po natin in the context po, ano po yung spiritual interpretation po nito? Minsan po, nami-misunderstood po ito. Pero alam niyo po, sabi ni Jesus, neither hot or cold. Hindi po to nagsasabi dun sa passion natin. Parang, Pastor, grabe naman ako. No. Let's check our hearts. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, yung purpose ba natin, nagagawa talaga natin? No, nagagawa ba talaga natin yung purpose natin? Nagagawa pa ba talaga natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin? Listening mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? No, tingnan niyo po kasi when we talk about spiritual purpose, mayroong spiritual impact. Ibig sabihin yung faith natin, mayroon pong impact. Mayroon po talagang nangyayari. Meron po talaga siyang significance. Right? No, minsan hindi lang po tayo, alam niyo yun, nung nakakilala ko yung Lord, ganito talaga, grabe yung passion ko sa Lord. Tanong, kamusta ngayon? Right? No, I'm not here to judge anyone. Kasama rin po ako rito as I preach. But, let's check, parang, nung una ako nakakilala kay Lord, grabe. Ngayon, sabihin, hindi na ako katulad nung dati. Oh, check natin. Let's go back. Because kung hindi ka na katulad nung dati, nung una mo tinanggap si Jesus, we're not going up, but we're going down. Are you listening mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Okay. May kasama po ba ako? Salamat dun sa dalawa. Okay. No. Tingnan niyo po, yung word po kasi na sinasabi ng Lord na lukewarm dito, sabi niya, spit you out. Yung Greek word po ng spit or vomit, sabi niya, to vomit, to throw up, to spew out forcefully.
Kapatid, kung ikaw po ay naka-experience na nagbuhat ng baby, ako po kasi 3 ang anak ko, and na-experience to sa kanilang 3, lalo po pag masama yung pakiramdam nila. At minsan kahit di masama yung pakiramdam, yung busog na busog, tapos nilaro mo, tapos hindi pa nag-burp. Grabe po pag ganun mo, minsan lalo pag binuhat mo yung baby mo, nilaro mo, tapos bagong tete pala. So experience nung gano'n, di ba? Kalagad, di ba? That's what this word implies. No, I will vomit you out. Ibig sabihin po, when we are not either hot nor cold, it talks about comfortable Christianity and it's dangerous. Yan po yung pinaka nakakatakot na sitwasyon kung tayo po'y mananampalataya. And it's undesirable to God. Hindi po kayang i-tolerate ng Lord yan. Hindi niya kayang sikmurain. Naintindihan niyo po ibig sabihin nun? Ba? Hindi niya kayang sikmurain. And nagsasuggest po ito ng isang half-hearted Christianish faith. No, lacking devotion. At sabi po ng Panginoon, sabi ng verse 17, look at here. Sabi ng verse 17, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. We might say, wala na akong kailangan sa buhay. Okay na ako. I have everything. No, pagka kinlik ko yung Shopee or Lazada, I can buy anything, Amazon, say it, name it. Kaya kong bilhin, pumunta ako ng mall, di ko na tinitigdan yung presyo, I just buy it. Maring sabihin mo, ang sarap na ng buhay, I'm comfortable with everything. But, kapatid, anong tingin ng Lord? Do you not realize? We might say na wala na tayong kailangan, pero meron pala mga bagay na hindi natin na-realize, ito na pala yung tingin sa atin ng Panginoon. May kilala ka ba? Na, alam mo yun, they know Christ, but, alam mo kung ano yung takbo nila, pero, nakita mo, parang hindi kita sa buhay nila. They just declare that they know Jesus Christ. Parang sabi pa nila, parang wala kang karapatang sabihin sa akin, I have everything I have. Di ba? Merong gano'n, no? Na parang, mayaman ako, maunlad ako, may posisyon ako. Anong say mo? Tama po ba? No, even nakakalungkot po when sabi parang, tong area na to ng life ko, wala nang say dito yung pastor ko. Bakit po pa tinawag na pastor? Wala na palang say si pastor dyan. Hello po? At kapatid, I want to tell you that anything that is kept in secret is hidden in darkness. And God doesn't govern in darkness. That's why we need to confess our sin. So that mapatawad tayo ng Lord. Kaya merong power yung confession. We bring it into the open. We put doon sa light ng Lord. Kaya po napakahalaga ng confession. But the problem is, when we hide things, we become Christianish. There's an area of our life that we keep for the Lord, we keep for ourselves. Maring wala kayong kilalang ganon, pero until you realize, maring nakita rin natin sarili natin. Alam niyo po si Pastor, makita niyo po yung si Pastor, no? Minsan nag-preach po ako. Sabi ko, grabe, nag-preach po ako for the whole sermon. Pagbaba ko po, sabi sa akin ni Ann, bukas yung zipper mo. Bukas ba yung zipper ko? Alam po, mga kapatid, dyan ba kayo? At minsan din, nag-serve ako sa Lord. Sabi niyan sa akin, halika. Bakit? Yung botones mo, sablay. Yung botones na damit. Na, sino rito nakasuot na You don't realize. There are things that, we do things in the world, pero we don't realize.
At minsan po, pagligo ko, di ba pag naligo ka, di ba, gusto mo malinis lahat, ayan yung time na nag-toothbrush ka, nagsisinga ka ng sipon mo, tama ba? Nilinis ka ng ilong mo, tama? So minsan pag morning, para may sipon, di ba? Out of dun sa kung ano yung nangyari sa iyo nung natulog ka, tama ba? Tapos, grabe, palabas na ako, ayos na lahat. Pagtingin ko sa salamin, mayroon akong puti dito. Puting mag-green-green. And I don't realize. There are things in our life pala that if just the mirror of the Word of God will speak to us, just like the mirror na tinitignan natin, we don't realize that there are things na tayo pala ay offensive na sa Panginoon. And we just say that we are Christians, but hindi na po pala. Kaya sabi nga ng Panginoon, no, tingnan nyo rito. No, kasi maaaring sabihin mo okay ka until you had a bad report. May problema ka na yung physical body mo. Until you hear something, problema na yung relationship ninyo mag-asawa. Or yung reputation mo, bagsak na pala. Because there is an area that we don't realize. Na ang Lord pala ang tingin sa atin, we are wretched, we are pitiful, we are poor, we are blind. At yung zipper natin bukas. Hindi pala, we are naked. Are you listening mga kapatid? Andiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Amen. You don't realize. Tama? I don't realize meron na pala something dun sa kilay ko. Galing sa ilong ko. I didn't realize, hindi pala pantay yung pag-aabotones. Buti na lang may nagsabi sa akin yung wife ko. Hindi ko na-realize yung zipper ko pala bukas. We don't realize. And similarly, we don't realize it. But ngayon, sino rito gusto mo matutunan yung 5 bagay para masabi natin yung faith natin? Ano yung signs that we might be lukewarm? Ano yung pwede? No, ano po yung sabihin natin? Pwede tayo masabi, signs, or hindi tayo, or para maging ano po sa atin to, parang monitoring. Okay. Number 1, pwedeng check sa mga people natin. Number 1, seeking people's approval over God's acceptance. Yung parang mas mahalaga sa iyo na tanggap ka ng mga tao kesa tanggap ka ng Panginoon. Yung, alam mo yon, yung di bali nang tanggap ako ng mga tao. Mahirap kasi pagka namuhay ako ng may pananampalataya, baka yung mga kaibigan ko, hindi na nila ako kaibiganin. Baka ayawan nila ako. Pero, alam niyo po, that was my dilemma bago po ko tanggapin yung pagpapastor. Sabi ko, Lord, baka maging offensive ako sa mga kaibigan ko. Baka hindi ko na maging kaibigan yung mga kaibigan ko. But that is what I had established in my life. Na Lord, tatag ko na, may mga tao talagang magagalit sa akin. May mga taong hindi na ako tatanggapin dahil lang tinanggap kita. Pero okay lang Lord, kahit hindi nila ako tanggap, kahit yung mundo hindi na ako tanggapin, basta tanggap ako sa iyo. Mahirap naman yung tanggap tayo ng mundo, pero bagsak tayo sa Panginoon. Alam niyo po, bilang pastor, ang prayer ko po, pag humarap tayo sa Panginoon, at pag humarap ka doon, mag-isa ka na lang. Wala na doon yung sa leader mo, wala na si pastor doon. Mag-isa ka na lang hahanap. At hindi tatanungin ng Panginoon, ano yung ginawa nila at hindi nila ginawa sa'yo. Ang tatanungin ng Panginoon, ano yung ginawa mo at hindi mo ginawa. Are you listening? We will be facing the Lord personally, responsible doon sa lahat ng ginawa at hindi natin ginawa. Sa mag-asawa, ano nagiging problema? Naghahanapan. Tama? Parang hindi ko siya mamahalin kasi hindi siya nagpapasakop sa akin. Kaya lang, utos sa lalaki, love your wife. Sa babae, submit to your husband. Sabi nung babae, hindi ako magpapasakop sa kanya. Hindi niya ako minamahal. Kaya lang, pagharap natin sa Panginoon, ano ba yung pananagutan natin? Hindi ba yung part natin? Hindi ko susundin ang nanay ko, babastusin ko sila kasi grabe sila, ang higpit nila.
Ano bang utos sa mga anak? Respect, honor, and obey your parents in the Lord. You will not do it for your parents, you will do it for your Lord. Amen? Because merong pangako, palalawigin niya at pagpapalain niya yung buhay at pahabain yung buhay niya dito sa lupa. Amen. Salamat doon sa 3 kausap ko. Dumami na sila, 10 na. 20 na sila ngayon. Listening. Diyan ba kayo? Kapatid, sabi ng Panginoon, no, in Scripture, woe to you if everyone speaks well about you. Sumpain daw po tayo. Sumpain kayo, sabi ng Panginoon. Kung lahat ng tao okay kayo. Kasi totoo lang, if you will receive Jesus Christ and you will stand on your faith, yung totoong faith, may mga taong hindi ka natatanggapin. May mga taong hindi ka nakikilalanin. Minsan, but for a while lang, kasi some, they recognize the authority na nilagay ng Lord sa akin. Yung some na umaasar sa akin noon, kinukutya ako noon, are the ones na humihingi ng prayer ko nung sumunod. And powerfully, the Lord answers prayers. Amen? Kaya lang tingnan niyo po, no? Maybe, ito yung mga sign, no? Hindi pinapasaya yung tao higit kesa tanggapin siya ng Panginoon. Pangalawa, nirarationalize yung kasalanan. Kahit mali na yung ginagawa, nirarationalize niya pa rin, tama pa rin to lahat. Gagamitin niya rin even Scripture. And yung kaaway, ganoon din po, di ba? Nung tinukso si Jesus, ginamit din ng Scripture. Tama, nung tinutukso si Jesus, galing sa Psalm yung ginamit niya, yung tumalon ka. Di ba? Sabi niya, tumalo ka, sabi, ingatan ka rin ng mga anghel, di masusugatan yung paa mo sa mga bato. Galing po sa awit yon. Pero sagot din ng Panginoon, huwag mong subukin ang Diyos mo at Panginoon. Binabalik kasi yung authority. Pwede kasi yung word of God. Pero nasaan yung authority? Yung authority kasi, nung sinasabi nung kaaway yun, ang authority, binabalik, no, parang nilalagay kay Jesus. Tumalong ka. Authority sa'yo. Pero sabi, huwag mong subukin ng Diyos mo at Panginoon. Ginamit ni Jesus yung word, pero sa authority ng Ama. Are you listening? The enemy might use the word of God, pero ang tanong, identify mo agad. No, ito, identify. Pag makikinig ka ng word, itong tao bang nagsishare sa akin ng word, disciple ba to? Kasi kung hindi disciple, ingat ka sa papakinggan mo. Pag hindi identified na disciple yan, rebellious, prideful yan eh. Disobedient, kapatid, ingat ka na sa papakinggan mo. Bakit? Kasi ang kaaway, word of God din ginagamit, pero wala siyang authority. Ang authority nilalagay niya sa tao. Nilalagay niya sa kanyang sarili, hindi sa Diyos. Amen? And si Jesus, every time that He speaks, I speak in the authority of my Father in heaven. Amen? Kaya tingnan niyo po, don't rationalize sin. Sabi po ng Scripture, di ba po? No, parang, alam niyo, may mga taong hindi big deal sa kanila. Kahit wala man ako na sinasaktang tao dito sa kasalanan ko, ako lang naman to. No, and it's no one's business. Uy, kapatid, hindi mo alam kung gaano katinding ginawa ni Jesus para bayaran ng kasalanan. And sabi po nun sa Isaiah, sumpain ang mga tao, both to you, if you say yung good, evil, and evil, good. Kasi yun ang deception ng enemy. Yung kaaway po, talo na. Alam niyo po, ang power lang ng enemy, deception. Yung mali, magmumukhang tama, yung tama, gagawin niyang mali. Magmumukhang mali. And we don't rationalize that. Sumunod, thirdly, you rarely share your faith in Christ. You rarely share your faith in Christ. Parang occasional lang, or no, you share it every time. Why? You're a Christian. You know who you are. Tama ba? Ganda ng kanta natin, I know who I am. Tama? No, and we don't rationalize sin. No, and they rarely share their faith. Totoo po ba tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan? Sabi ng Panginoon. Right? Pastor, I'm so nervous, Pastor. Takot ako mag-share ng gospel. Nahihiya ako, Pastor. Baka kutain nila ako.
Baka ma-offend sila sa akin. Baka sabihin nila, masyado naman pushy ako sa faith ko. Kapatid, tulad ng in-example ko last time. Kapatid, pag merong nalulunod, iisipin mo pa ba ano yung sasabihin niya bago mo siya iligtas? Hello? Iisipin mo pa ba? Ay, baka magalit siya pag niligtas ko siya. Baka murahin niya ako. Baka hindi niya na ako friend pag niligtas ko siya sa pagkakalubog niya. Ha? Kasi kapatid, ko yung gagamitin ng Lord to speak the truth sa kanyang buhay na magliligtas sa kanya. Natatakot ka ano yung sasabihin niya? Natatakot ka ano yung gagawin niya sa iyo? Yung response niya, siya yon. Pero yung part natin, siya yung nalulunod. Ano kailangan mong gawin? Ay, okay lang. Naintindihan kita dyan. Yung kasalanan mo, tuloy mo lang ang impyerno. Sige, bahala. Kasi baka mamaya sumama loob mo sa akin. Ganon. Hello po mga kapatid. Ang hirap lalo pag boss mo yun. Person in authority above you. Parang ang hirap magsalita. Lalo kung galing sa kanyang sweldo mo. Tama ba? But kapatid, ikaw yun. Ikaw yung gagamitin ng Diyos sa kanya. But the problem is, of a lukewarm faith, reluctant sila mag-share ng faith nila. Meron silang problem with that area. At sabi ng Panginoon, pag ikinahiya mo ko sa harap ng mga taong to, ikakahiya rin kita. Pero pag ako'y pinahayag mo sa mga taong to, ibabantog kita sa harap ng aking Ama sa langit at ng mga anghel. Pero gayon man, kung i-deny mo ko, i-deny din kita sa harap ng mga anghel sa langit at ng aking Ama. Si Peter, saan pupunta? Dinenay niya si Jesus. Sa impyerno. At dinenay niya si Jesus eh. Tama? Pero alam niyo po, by God's grace, he repented. Sadly, kay Judas. Bakit si Judas po walang right community? Ang community niya pa, maling. Word of God din dala ng Pharisee and Sadducee. But sabi nga ng scripture, bad company corrupts good character. Good naman si Judas kasama si Lord. But eventually, meron mga pinagsimulan yon at napasama pa siya sa masamang company. Eventually, ang enemy i-isolate ka. Ganun lang gagawin. Ano nangyari kay Judas? Eventually, dahil humiwalay siya sa community, naalala yung topic natin last week, it's not good for man to be alone. We are really created for community. We need each other. As the early believers do, every day sila nagmi-meet in the temple. Every day sila nagmi-meet bahay-bahay. They saw the need to be together. Kaya lang yung enemy, ano gagawin niya? He will isolate you. Si Judas nag-isolate. Mali pa yung company niya. Word of God din ang pinipreach, pero maling authority. Ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay siya. Different with Peter. Same din naman. Yung nagawa niya, like Judas, dininay niya rin si Lord. Pero alam niyo po, sa kabila nun, bumalik na rin siya. Ganun po talaga, babalik na ako sa dati kong trabaho. Nangingisda. Pero sabi na, sama ako, good company. Good community. Sino kasama niya? Mga hindi rin perfecto, mga tinatuwa rin si Jesus, pero good ang company. May word of God at ang authority nila si Jesus. Ano nangyari? Hindi siya mag-isa kasi pwedeng binalot niya na lang sarili niya sa lambat, tumalon dun sa dagat. Tama po ba? Pero salamat may right community. Yung isolation, hindi nangyari. Ano nangyari? Nandun sila sa gitna, pare, alam mo, wala tayong huli. Naalala ko tuloy ang Panginoon kasi tinatwa ko eh. Talagang walang blessing sa akin. Tinatwa ko si Lord, pare, 3 beses. Tulad na sinabi niya, bago tumilaw ko yung manok, umiyak marahil si Pedro. Yung mga kaibigan niya, ganun din. Kami rin, pareho rin kami, tinatwa rin namin siya, iniwan namin siya, hanggang doon mapako siya sa krus, kami rin, pareho tayo. Mari, nagyayakapan sila, umiiyak sila. Kasama yung isa't isa. Pero pray tayo. Hindi po nakalagay, pero maaring ito yung ginawa nila. Maaring humingi sila ng tawad sa Panginoon. Maaring yung time na, Lord, patawarin niyo kami. Nagkamali kami. We denied you.
We denied Jesus Christ. Patawarin niyo po kami. Ibalik niyo po yung faith namin. Itatag niyo po yung faith namin. At after noon, doon lang pala ang Panginoon nasa pampang. Naghihintay lang pala sa kanila. At actually, ang purpose ng Lord doon si Peter. Pero alam niyo po, andun lang pala si Lord. Pero hindi pa pinatawad si Peter. Tumalon muna si Peter sa tubig at pumunta kay Jesus. Nasuot ang kanyang damit. Baliktad din, no? Nagsuot ng damit tsaka tumalon. Grabe na, imagine niyo yung damit nila noon, tapos nagdamit bago tumalon sa tubig. Matinding effort yung ginawa ni Peter just to go back to Jesus Christ, their Lord. Kay Pastor Jesus. Para nung time na yun, may niluluto na palang almusal si Lord. Amen. Yung effort pa rin na ginawa ni Peter, pero nandun na yung forgiveness ng Lord at tinatag ng Lord 3 beses. Mahal mo pa ba ako, Pedro? 3 beses na inis si Pedro, sabi ng scripture. Tama? Pero alam niyo po, nire-remind lang ng Lord, 3 beses mo ko tinatwa. Right? Pero dito natin makita po, nire-instate siya ng Panginoon. Pero prior to that, He's the one na tumalon doon sa tubig, pabalik kay Jesus. Amen. Salamat na lang. Sabi sa katabi mo, may biyaya yung Panginoon sa atin. Amen. Sabi sa katabi mo, balik lang. Kaya lang, tignan niyo po, they rarely share their faith. At ito po yung pang-apat, tignan niyo, you only turn to God when you need something. Pag meron lang kailangan, pag meron lang need, doon lang lalapit sa Panginoon. No, pag meron lang, pero meron lang pangangailangan, doon lang lalapit sa Lord. No? I believe wala po rito niyan. Amen. Rather, kasi dapat po, we seek the Lord daily. We seek Him in prayer, we seek Him in His Word. Na ang laman ng prayer natin, hindi puro pahingi noon. Lamang yung Panginoon. Kasi minsan, Panginoon lang sa una, sa susunod, puro pahingi noon. And hindi dapat ganun yung attitude natin pag tayo humaharap sa Panginoon. Hindi tayo ganun ang attitude natin pag humaharap tayo sa hari ng mga hari. Yung creator ng universe. Bakit? Kasi yan na yung pinaka-boss sa lahat ng boss. Ganun ka ba humarap sa boss mo? Ganun ka ba humarap sa teacher mo? Na pagdating mo, teacher, ang ganda mo. Teacher, ito na lang gawin natin. Ito na lang, pwede bang ito na lang ituro mo? Pwede bang ganito lang yung project natin? Huwag yan, mahirap yan. Ganun ba tayo sa teacher natin? Sa tingin mo, ano grade mo? Tama? Kaya lang minsan when we come to the Lord, we call Him Lord, Panginoon, pero mas marami yung pahingi noon in our favor instead of asking God, Lord, ano yung gusto mo? Sometimes nakita natin si Lord, He's just a tool na pag may kailangan tayo, kukunin natin ang Panginoon. At ito yung sign of lukewarm Christians. They only come to the Lord in worship. They only come to the Lord in prayer pag may pangangailangan sila. But I pray wala pong ganun sa GUCCL. Amen? At sabi rito, panglima, they are not much different. Hindi sila ma-distinguish mula sa mundo. Alam mo yun, pag sa huling panahon daw usigin yung mga Christians. Hulihin daw yung mga Christians. Kung yung katabi mo kaya, pag nagkaroon ng hulihan ng mga Kristiyano, unang-una kayang huhulihin yan? Yan kaya yung may sisigaw ng kapitbahay, yun yung mga Christian yun! Hello po. Kaya, sabihin, Christian ka pala? Kailan pa? Wala pong ganun dito. Amen? In the name of Jesus. No. Alam mo yun, kasi parang nagsasalita, katunog ng mundo, no? Kung magmura, mas matindi pa. Kung manumpa, kung ang lumalabas sa bibig, puro negatibo, puro galit, puro hinanakit, di ba? Masyadong critical sa mga tao, hindi rumirespeto sa mga taong in authority sa buhay niya. No, parang lahat ng pag nanonood siya ng TV, lalo pag mga binge watching niya, nag-Netflix yan, kung ano-ano yung pinapanood niya, kahit yung mga termino doon sa pinapanood niya, minumura na yung Diyos, okay lang. Yun yung ibig sabihin nun, di ba? Nira-rationalize niya yung kasalanan, yung lust, yung mga sexual sin, okay lang sa kanya yan. Kahit yung mga pinapanood niya, ganun din. No,
At yung mga gumagawa, tinotolerate niya. Di ba? Parang nagpa-party-party to, okay lang sa kanya yung mga inom, konti lang naman. Mamaya, container na. Di ba? No, okay lang naman, di ba? O mga party-party, di ba? Saglit lang naman eh. Naintindihan naman ng Diyos. Di ba? Christmas naman. New Year naman, di ba? Alam niyo po, nakakalungkot kung merong ganun. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, isusuka ko sila. 1 John chapter 2 verse 15, sabi ng Panginoon, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Wala raw po ang pag-ibig ng Lord. And you know what? The greatest sign that you love God is obedience. It's not just worship, paus ka na. No, it's obedience sa Panginoon. Similarly, no, sa mga magulang, greatest love that you can show your parents is when you obey their commands. Kahit ibigay mo na yung lahat sa'yo, pero hindi ka talaga sumusunod sa Panginoon, yan din yung sinabi ng Panginoon. Di ba, sabi ng mga tao, Lord, nagpahayag kami ng inyong salita. Lord, naggumawa kami ng mga milagro, kababalaghan sa inyong pangalan. Ano sabi ni Jesus doon sa Matthew? Hindi ko kayo nakakilala, lumayo kayo sa akin. Kayong mapagawa ng masama. Why? Ginagawa niyo yan para sa sarili niyo, hindi niyo naman talaga ako sinusunod. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commands. Amen? Salamat. May kausap pa ba ako? If you love me, you will obey my commands. The highest form ng love sa Panginoon is your obedience. Pero Pastor, paano kami? Pastor, nakita ko po, merong area ng life ko, Pastor, that offensive sa Panginoon. Ano pong gagawin natin to become fully devoted? Ito mga kapatid, Pastor, ano gagawin natin? Write this down. If you're writing down notes, this is very important. Ano pong lalagay natin? Do something every day that requires faith. Gumawa ka ng isang bagay that requires faith. Ano requires faith? Maaaring doon sa gagawin mong step of faith, magpapatotoo ka sa mga kaibigan mo. Step out of faith na maaaring yung kaibigan mo, offensive sa kanila yan, maaaring ayawan kanila. Pero ngayon, you will stand in faith na kahit ayawan kanila, sila yung nalulunod, hindi ikaw. Ikaw yung gagamitin para maligtas sila. Lalo po ngayon, we are preparing na tayo po, we will have this encounters po for the rest ng 2 years plan po natin. We'll have 3 encounters every year. Amen? And hanggang 2026 po yung plano po natin. Work with your cell leader. That we are here to win souls and make disciples. Ano yung act of faith mo? Maybe for some, you start ngayon po, maybe for some of us, Pastor, di pa ako nagsimula. Ngayon lang po ako, VIP po natin. Maybe this is your day 1. For your 1 day. Amen? Sino rito po nangangarap ka 1 day, the Lord will tell me, well done, good and faithful servant. Mapagkakatiwalaan sa maliit, makihati ka sa aking kagalakan. Amen? Yun ang sabihin ng Lord sa atin sa dulo. If that is our 1 day, if that is your dream, maybe for some of us, this is our day 1. Amen. And let's continue lang po. Bakit? God is doing great things. God can do great things. Right? Maring dito, mag-volunteer ka. Ako naman mag-pray sa cell group namin. Di ba? Kaya mag-volunteer ka naman. Ako naman, tulong naman ako sa cell leader ko. I'll bring something. Hindi naman si cell leader ko palagi na lang sasagot sa amin. Na, alam mo yung tatatag mo rin, mag-worship ako sa Lord kahit hindi ko feel. Pupunta pa rin ako, sasamba pa rin ako sa Panginoon. Attend pa rin ako ng training kahit may challenge ako sa buhay, kahit hindi ako maintindihan ng mga magulang ko, ng mga kaibigan ko. Kahit may challenge dun sa pag-aaral ko, unahin ko pa rin ang Panginoon.
Bakit? Mas naniniwala ako sa hindi nakikita kaysa sa nakikita. Kapatid, alam niyo po ba yung mundong nakikita ngayon, nilikha lang ng mundong hindi nakikita? Amen? Nung wala pa yung lahat, ano sabi ng Panginoon? Let there be light. And there was light. At nagsalita ang Panginoon, everything was created. Kapatid, I want to remind you na merong mundong hindi nakikita, nakasama mo, nakakampi mo. Na kung nagnanais ka na maligtas yung mga tao, mas nagnanais si Jesus. And He even gave up His life. Buo niyang buhay para sa'yo. Pero kapatid, do something every day that requires faith. Maybe for some of us, magsimula tayong mag-devotion. 1 chapter a day. Magjo-journal ka. You will spend time. Maring hindi ka maintindihan ng mga magulang mo. Nung nanay at tatay mo, nung mga kapatid mo, or maybe hindi ka maintindihan ng mga anak mo, I don't know, ano? Or even yung boss mo, dahil nag-spend ka na ng time ngayon to share your faith. Maybe mga taong kukutya sa iyo sa trabaho. But that's standing in faith. Maybe hindi ka pa nagpipray bago kumain. Maybe this is your time to start. Bago ka kumain, wag may na-receive ka na anumang bagay, you'll thank the Lord. Or maybe, for some of us, it's a sacrificial giving. You go beyond your tithes. You go beyond your offering. By the way, yung ating pong First Fruit Festival will be on February 16. Excited ba kayo? Right? Bakit tayo mag-first fruit? Kasi itatatag mo na na ang Diyos ang source ko. Na ang Diyos ang source ko. Hindi ako, hindi yung lakas ko, galing ko, sa Kanya lahat galing yun. Na I want to plant, I want to sow a seed. Ngayon, bakit? Because I believe na pag nagsimula ko ng tama, the rest will be blessed. Amen? Ang prayer po kasi ni Pastor, hindi lang po kayo i-bless portion lang nung taon. Ang desire ng Lord, i-bless tayo for the whole year. Amen? Sir, ito gusto na, whole year mo, bless ka. Amen, no? Sabi ng iba, Pastor, ngayon ko lang narinig yan. It's okay. Ask yung nag-invite sa inyo, no? We've been talking about this for quite some time. But nag-change po talaga ng buhay yan. Yung mga testimonies ng mga kapatid who did this. This is the 3rd year na gagawin po natin to sa church. Tama po ba? No, maybe for some, ito po yung bago. Pastor, ngayon ko lang narinig yan. Okay, I'm challenging everyone. No, February 16 po, that will be our First Fruit Festival. No? That requires faith. That requires faith. Right? And sabi ng Scripture, without faith, it is impossible to please God. Sabi po ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, faith po is in action. Faith po is not just internal. That's why nagpapabaptize po tayo. Bakit? Kasi po we show the world yung faith natin kay Jesus. Hindi sinasarili lang. And that's an act of faith. Amen. No, kaya di sa nagpabaptize, Pastor, iba yung pakiramdam because you acted in faith. Bukas ang langit sa iyo ngayon, kapatid. Amen. At tinatatag ng Panginoon anak niya. Kapatid, we need to go back, or maybe not just to go back, go further. Sino rito 2025 naniwala may new blessing ang Lord? Amen. But it requires a new you. Amen. The new year requires a new you. At pag inuna mo si Lord, January pa lang, di ba? Pag inuna mo si Lord, kailanman hindi kanya ihuli. Amen? Amen. No, kailan pa inuna mo si Lord? Nahuli ka? Hindi. Bakit? Kasi nakita mo, God is moving because He loves people who step out in faith. Yung bulag po, yung paralitiko, walang signs na sila po igagaling. Tama? Pero ano lang meron sila? Pananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may sign na pagpapalain ng Diyos? Pero dahil may pananampalataya yan, may mangyayaring malaki. Amen? May malaking mangyayari. Praise the Lord. And you know,
Ang nagbabago po sa atin, it is the Lord. It is the Lord who changes us. Binigay niya na po yung lahat. And we are here called to serve people. We need to be hot. We need to be faithful. We need to glorify the Lord sa lahat ng ginagawa po natin. Hindi po yung mundo yung mamahalin natin. We will be different from the world. We will not be Christianish. But we will be true disciples, followers of Jesus Christ. Amen? Will be identified yung mga taong yan, totoong mananampalataya. Tingnan niyo po, verse 20. Pastor, paano gagawin ko? Medyo, Pastor, nakita ko po, I had an area of my life that I'm offensive. Revelation 3:20, ano sabi po? Sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Maybe for some of us, Pastor, galit sa akin ang Diyos. Tingin mo ngayon, Pastor, galit sa akin ang Diyos. May nagawa ko mali. No, He's not mad at you. He's madly in love with you. Kaya kanya kinokorek. Kaya kanya maaari ngayon sabi mo, Pastor, parang pinapalo ako ni Lord sa word niya. Hindi kanya, pinapalo ka niya kasi mahal ka niya. And I always tell that with my kids. Mga anak, alam niyo bakit ko kayo pinapalo? Kasi mahal ko kayo. Kung hindi ko na kayo pinapalo, diyan kayo magtaka. Dahil wala na akong pakialam sa inyo. I'm apathetic with you. Pero dahil dinidiscipline ko kayo, dahil mahal ko kayo. Yun yung reason. And in verse 20, ano lang kailangan natin gawin? Our response is to repent. But the Lord rebukes. The Lord corrects. In verse 20, here I am. I stand at the door and knock. Kumakatok siya. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Anong response natin? Kumakatok si Lord? Pagbubuksan natin ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, ginagamit dito, perfect tense. Ibig sabihin sa Greek po, ano na? It's constant, continuous action yan. Tama po ba mga kapatid? Binuksan na po ni Jesus actually yung pinto. Nung binukay niya yung kanyang kamay dun sa krus. At ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Of those people na ililigtas niya. The very people that He was saved. The very people that He discipled. The very people na nag-reject sa Kanya. Binigay niya yung buong niyang buhay. He opened that door. And that is symbol of an open door for us. It's an invitation. Kaya lang pag may invitation sa iyo, ano gagawin mo? Yeah, invite ka sa kasal, sa wedding. No, kasal, wedding, pareho lang pala yun. Kasal, sa birthday, ano gagawin mo? Pwedeng hindi mo tanggapin, hindi ka pumunta. Hindi ko alam kung ano reason, pero ang Lord nag-i-invite sa atin. At pag pumunta ka ba, ano gagawin mo? Nandun ka na sa pinto. Ano gagawin mo? Ay, kalahati lang. Kalahati ka lang papasok. Kalahating katawan lang. Ha? You'll not enjoy kung ano yung nandun sa loob. Amen. Pa sino rito, excited ka to enjoy kung ano yung nakalaan ng Panginoon para sa iyo. May I believe that 2025, the new year requires a new you. Ano yung sabihin? When we go in, we go all out. We give our best. We give our best to the Lord. We give all our hearts. Amen? I don't know kung paano po ang mensahe na to sa atin, but it's just a message that we must not live a comfortable Christianity. We're not here to live a lukewarm faith, but we are here to live a faith that is hot. Sino po rito nakapag-Starbucks na coffee shop? Either cold coffee or hot coffee. Tama po ba? Sino rito yung bumili ka ng hot coffee tapos naiwan mo sa table? Kalimutan mo na siya. Tapos yung binalikan mo, ano na? Paghawak mo, wala nang kung ano yung klima nung kwarto, yun ang klima niya. Pag inom mo, ano sarap?
Tama? Na-enjoy mo ba? Yung cold coffee din, kaya po may nagregalo sa amin, no? Starbucks hot and cold. Yung cold din, naiwan mo doon sa table. Pagbalik mo, masarap pa rin? Hindi na. Bakit? Parang pinilit mo na lang inumin, sayang, or nilagay mo muna sa ref. Nilagyan mong yelo. Pero tumabang na. Okay? Similarly with the Lord. And I pray, wala pong Galilean na ispit ng Panginoon. Because every Galilean will serve the Lord with all of their hearts. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And I pray, bakit? Kasi kung ano yung tinatanim mo, anihin mo. Ganyan din yung magiging disciple mo, ganyan din yung magiging anak mo. Kung ano yung faith na tinatatag mo, that is who the next generation will be. Sa oras ito, pwede po ba tayong lumapit sa Panginoon ngayon? Can we all just come to the Lord in worship? Tayo po tayo sa Panginoon ngayon. Kapatid, alam niyo po, there's a story in the Old Testament. Si Elijah, a prophet, meron siyang servant. At nung time na yon, sinugod sila nung kalaban nila, ng mga Philistines, and ang dami nila, may mga chariots sila, at lahat, no? And natakot yung servant. Bakit? Grabe! Ang dami nung sumusugod sa kanila. Outnumbered sila. But alam niyo po, si Elijah, nag-pray siya. Alam niyo kung ano prayer niya? Lord, open his eyes. Make him see. Alisin niyo yung pagkabulag niya. Physically, hindi siya bulag. But spiritually, bulag siya. Then, ano nangyari after that prayer? Very strong prayer. Ang nangyari, nakita nung servant, grabe yung vast army ng Lord nakapaligid sa kanila that are backing them up. Alam niyo kung ano nangyari? Yung takot na servant, nawala yung takot. Bakit? Noong nakita niya yung supernatural. Kaya I pray that the Lord will make you see the supernatural. Na sa mundong ito na nakikita, you will see yung mundong hindi nakikita. The things that make you fear, the things that make you doubt, matatanggal in the name of Jesus. Amen? Sa oras ito, I don't know, maybe for some of us, maaari may sugat yung puso mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung sugat, saan nanggaling yan. That it's very hard for you to understand na mayroong mabuting Ama sa langit. Kasi hindi mo nakita na mayroong kang mabuting Ama, mayroong kang mabuting magulang dito sa lupa. And I can't blame you, and I can't blame your parents because maaring yan lang din yung naitanim sa kanila, kaya inaanin nila. But I want, sa oras na ito, that the Lord heal your heart for you to receive His love. Dahil kahit anong buhos lang, Panginoon, pag may sugat yung puso mo, maglilik lang yan. Masasayang. Sa oras na ito, if you need God, if you need the healing of God right now, kasi God wants to use you. God wants you to be on fire for Him. Hindi pwede na yung wala ng pag-ibig ng Panginoon. But sa oras na ito, if you need God, habang nakatungo yung ulo mo, nakapikit yung mata mo, come to the Lord. Come to the Lord. At habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, no one looking around. Sa oras na ito, if you see that maaaring hindi ka pa nagsimula kay Jesus, maybe this is your first, or this is your day one for your one day.
Maybe this is your day one. So as ito, if you want to receive Jesus Christ, sama-sama tayo mag-pray. When you have this prayer, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapigit yung mata, just repeat after me. If you want to receive Jesus Christ as your King, Lord, and Savior, samahan mo ako sa prayer. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, taas mo lang yung kanang kamay mo if you want to receive Jesus Christ right now. As your King, Lord, and Savior, right now. Just pray with me. Father God, salamat po sa pag-ibig ninyo that you gave Jesus Christ to die on the cross para bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Na mula po ngayon, turuan niyo po ako na sumunod sa inyo for the rest of my life. Holy Spirit, itatag niyo po ito sa aking buhay. Gawin niyo pong totoo ito. Salamat po sa kalinisan. Salamat sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inyong pangako sa sino mang tatanggapin si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa oras nito, right now, if you need the Lord right now, if you need healing, right now, taas mo yung mga kamay mo sa Panginoon. I'll be praying for you. Father God, in the name of Jesus, Lord, di ko po alam anong reason bakit may sugat yung puso na minsan nagli-leak out yung pag-ibig ninyo, Panginoon. Maybe, Lord, meron pang hindi pagpapatawad. Lord, meron sa oras po nito, Panginoon, whatever that is, God, I pray and I speak healing by the blood of Jesus, specifically yung lumabas sa tagiliran ng Panginoon nung sinibat yung kanyang puso. Lord, right now, I pray that yung power po to heal hearts right now. Not just heal, but renewed heart, Lord. Bagong puso, bagong espiritu, na meron ng kakayanan na mag-contain ng pag-ibig nyo. May kakayanan, Lord, to obey you, God. May kakayanan para magpakumbaba sa inyo at kilalanin sa Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. I pray, Lord, for healing, Panginoon, sa inyo pong manak. In the name of Jesus. Lord, sa oras po nito, nagpapasalamat po kami. Salamat po, Panginoon, sa panibagong pusong kaloob nyo. Thank you very much, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapatid, right now, pwede mo bang sabihin sa Lord, pwede mo malagay yung kamay sa iyong dibdib ngayon. Tell the Lord, Lord, I receive it. I receive it. I receive a new heart. I receive a new spirit from you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Thank you. In Jesus' name we pray. And I guess people say, amen and amen. Come on, let's worship the Lord.